Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino. Malaking problema ang Pilipinas. Grabing korupsyon. Grabing korupsyon. Di naman lahat ang mga nasa ating gobyerno na korap. Marami pang hindi, pero ang problema natin dito, nanahimik ang hindi korap na politiko. Itong problema na to, hindi ito walang solusyon to, kundi people's power. Pero paano? Hindi naman pwede kung kaming mga civilian na mag-people's power. Dahil wala kaming baril. Sa totoo lang, kung ang mga sundalo ang mag-umpisa o mga kapulisan na matino, yun ang maggawa ng people's power at kasama kaming mga civilian. May pag-asa pang ating bayan na malutas tong problema na to. Lahat ng ginawa dito sa mga kongresista, walang kwenta. Puros investigation sa korupsyon. Pero ang kanyang sarili, hindi na imbestigahan, na puros naman magnanakaw. Halos lahat magnanakaw ang politiko. At saka mayroong iba, tumatakbo ng congressman, ayaw tumakbo dahil bigyan ng pera para hindi tumakbo ng congressman kasi may tatakbo na ibang politiko na ang interes nila para sa kanilang business or para sa kanilang personal interest. Kaya itong problema to sa Pilipinas, mahirap talaga yung kung paano masolusyonan itong problema. Walang ibang kita dito sa social media. Puros kurap. At saka doon nila tira kay mga Duterte family na korupsyon. Ang lahat na kurap. Mga pera, kung ano naman ang kahit ano-ano na lang binusisi nila para magkaroon ng problema yung mga Duterte. Hindi naman ito mga korap mga Duterte. Alam ko kasi. Nung binata pa ko, wala pa akong asawa. 1976 doon ako sa Davao nakatira. Panahon pa to ni Mayor Lopez. Ang mayor, si Mayor Lopez. Hindi ko makalimutan. 1976. Doon ako sa Davao nakatira. Hanggang tumakbo si former President Rodrigo Duterte na mayor sa Davao City. Natalo si Mayor Lopez. Parang si Mayor Lopez yata yung kalaban niya primero. First time si former President tumakbo ng mayor sa Davao City. Itong mga politiko na kongresista, lahat ito magnanakaw. Alam ko. Sus, kahit mga yanong mamayan lang kami kasi alam namin yung kung anong politiko. Pera talaga. Mga proyekto mula sa konsehal hanggang kapitan sa barangay ay tatanggap ng pera. Kung may project na 6 million, iwan ko lang kung basta 60-40 yata sa narinig ko kasi yung kapatid ko matagal to sa barangay captain. Isang term niya sa councilor, tapos isang term sa barangay captain, tapos niya 27 years siya naglingkod sa bayan.
bilang barangay official. At alam na alam ko kasi maraming nagsasabi sa akin nga ganun. Alam ko kasi DPWH, number 1 tong mga magnanakaw sa pera. PhilHealth, pero bakit hanggang ngayon hindi sila na-impeach? Patuloy pa rin. Hontiveros, ito si Hontiveros. Bakit hindi na ito si Amante, sa amin nasabit 89 million. O bakit hindi sila naimbestigahan? Bakit si Duterte inimbestigahan? At saka itong problema na ngayon, pera ng kaban ng bayan ay inubos ng mga Marcos sa mga tuta niya. Ito si Bongbong Marcos, wala naman itong kwintang presidente. Sa totoo lang. Ay, nanahimik lang. Kung totoo siyang presidente na may kwinta, dapat pinatawag niya yung Senado, mga kongreso, bakit nagkaganito? Pero wala, kasi bangag eh. Kaya ako nanawagan sa inyo mga NFP, ang National Armed Forces of the Philippines. Kayo lang ang pag-asa ng bayan. Kasi kung kayo mag-alsay, sinong hindi matatakot? Nasa inyo ang lahat-lahat na power nga baril. Hindi kayo kumilos. Magdusa tayo. Ilang taon tayo magdusa. Magtiis sa kahirapan dahil wala ng pera ang bayan natin, Pilipinas. Kung hindi mag-People's Power ulit, People's Power 3, dapat mangyari. Kaya kung hindi, yung mga anak natin at saka mga apo natin, sila ang magkaroon ng problema sa kahirapan. Kung takot kayo mga sundalo, takot kayo mga pulis na mabait, sinong kikilos? Takot kayo may baril, kami pa kaya, mga sibilyan. Kaya nanawagan ako sa inyo mga sundalo, mga pulis na matino. Magkakaisa na tayo. Huwag nating hintayin. Huwag nating hintayin na huli na lahat. Dapat ngayon, 2024, umpisahan na. This month o next month, December. Huwag kayong magtulog-tulog sa pansitan. Huwag man kayo mga sundalo. Huwag kayong mga pulis na mabait. Kung ako'y nasa inyo, kita nyo ako nakabalik-proof. Handang-handa akong mamatay para sa bayan natin. Kung kayo mga pulis, nagtikot kayo na kayo ilalaban habang may buhay, bilang sundalo, kaya nyo magpakamatay dahil sa bayan natin. Gawin nyo na. Huwag kayong maghintay ng matagal. Huwag nyong patagalin pa dahil baka huli na tayo. Sayang na umpisahan ni Tatay Digong. Sayang. Sana si Tatay Digong presidente ulit, dapat gawin natin Prime Minister. Kung wala naman, sigurong mabait na presidente, wala tayong magawa. Ito'y sama-sama na tayo sa impyerno. Pero sa tingin ko, parang mabait ito sa Tatay Digong. Mabait.
saka matulungin sa kitao. Sayang, may mga apo ako, maliliit pa. Ayaw kong magsapil sila pagdating ng panahon. Inis na ako sa YouTube eh. Araw-araw ako nanood. Sawang-sawa na ako sa YouTube. Dito, minsan may mga vlogger na hindi matino. May mga newscaster na hindi matino. Yung kinating-kating nila yung mga mga salita na kung sa tingin nila hindi maganda, ikating nila parang ang masama dito lumabas si Digong. Tatay Digong. Si Inday Sara masama. Ganito na talaga nangyari. Noon pa, sa tingin ko ang solusyon dito sa Pilipinas ng problema natin ay sinabi ko sa lawyer ko, tinanong niya ako, Lex, sa tingin mo ano kaya ang solusyon dito sa Pilipinas para maayos na to? Kung sa tingin ko, revolution. Yun ang solusyon. Revolution talaga. Kailangan may magbuhis ng buhay. Dahil malaki ng problema. Itong drugs, pinakamalaking problema. Pag mag 50-50, para na tayong nasa Amerika, yung Sungbi City, na lahat ng tao gumagamit ng drugs. Yung tinatawag na Sungbi City sa Amerika. Ganyan talaga mangyari sa Pilipinas kung hindi ito maagapan, yung drugs. Ay bakit pinistyon ng mga kongresman ng mga bugok, mga yawa, mga kawatan, demonyo. Ang war on drug. Tama man yung kay Tatay Digong. Kung ako lang, dapat mamatay. Kung mayroon man mga casualty na namatay, na walang kasalanan, ito'y part lamang ng buhay ng tao dito sa lupa. Maraming namamatay na walang kasalanan. Ganyan talaga. Dahil hindi lahat na tao ay lahat ng ginagawa ay tama. Minsan magkamali. Pero kahit nakita natin mali, ay patuloy pa rin. Kaya ito nangyari, patay. Dapat itong mga drug pusher, uubusin lahat. Kaya nawagan ako sa inyo mga sundalo. Nasa inyo ang kasulbaran sa problema ng bansa natin. Kung di kayo kumilos, baka lit na kayo. May mga apo kayo, may mga anak kayo. Dapat mag-isip-isip na kayo. Dapat tanggalin si Bongbong Marcos dyan sa pagka-presidente. Hindi siya magandang tao. Hindi siya magandang ehemplo sa bansa natin Pilipinas. Pero nanahimik lang kayo para kayo mga walang mga kwenta. Kung ako lang sundalo, siguro patay na ako ngayon. Dahil pag ako'y magalit, kung ako'y sundalo, ako'y kernel, kahit kernel ako, lulusugin ko yung Malacanang. Ubusin ko lahat sa loob ng Malacanang. Buti na lang hindi ako sundalo. Okay lang, mamatay ako, fine. Para gusto ko lang magbago. Mabuhis man ang buhay ko, okay, fine.
para sa akin. Naawa na ako sa mga Pilipino. Pati sa sarili ko. Hindi ko na kaya, hindi ko na matiis. Pero wala sa isip ko magrebelde. Dahil ayaw kong magrebelde. Walang patutunguhang maganda. Buti papatayin natin si Marcos. Kung hindi ako matakot, kahit patawag ako dyan, hindi ako matakot. Basta malabas lang ang sama loob ko. Happy na ako kahit makulong ako. Hindi ko nagustuhan yan. Sawang-sawa na ako sa mga YouTube, mga vlogger, walang kwenta. May mga vlogger itong walang kwenta. May mga vlogger pa dito na parang mga gago. Sinabi nila si Marcos ganito, may order ng Supreme Court, may warrant of arrest na. Wala pa man nangyari, nandyan pa man sa Malacanang. Di gago ka talagang vlogger ka. Wala ko, believe sa'yo, gago ka. Dapat kung magsalita ka, mag-vlog ka, ito to. Ako hindi ako vlogger. Nag-post lang ako dito sa FB ko kasi nanawagan ako. Sana huwag niyong patagalin kasi may mga apo tayo. Nagsabi sila sa pagdating ng panahon. Tanginang bansa to. Bakit dito pa ako isinilang sa bansang Pilipinas na ang lahat ng mga politiko ay magnanakaw? Kung mayroon mang hindi, yung mga pidap-pidap nyo, sus, putangin na. Sayang lang pira. Yung buhis namin, sayang lang. Hindi nyo nagamit sa tama. Yung mga magsasaka, mga nananim ng palay, ako, nananim ako ng palay sa lupa ng anak ko, ay nakakabwisit yung taga-DE. Walang tubig. Saan yung budget? Sabi nila, naguba ang dam, nasira ang dam. Halos na lang taon-taon sira ang dam. Paano? Baka kahoy lang linagay doon, hindi simento. Kaya nagiba na naman sa baha. Dahil sa sobrang pagnanakaw. Niya, ay sus, magnanakaw yan. DPWH, number 1. Tingnan nyo mga karsada dito sa amin. Davao del Norte. 2 taon, giniba na naman ulit. Dahil nasira. Tingnan nyo. Davao del Norte, putang ina. 3 taon, 4 taon, sira na. Pero yung trabaho namin noon, kinontract ni Engineer Velasco, at yung nagmaning si Engineer Cortel, Felix Cortel, nagtatrabaho ko doon, tag 8 pesos pang araw, sahod ko. Ako'y 13 years old pa. Tagahipos ng papel ng sako sa simento. Ibinta namin sa Davao, sa Matina. 30 centavos yung supot. Hanggang ngayon, buhay pang kalsada. Yung concrete road, buhay pa. Pero ang ginawa dito sa DPWH Panabo, ngayon, sa nasyonal, hindi sa city government, sa city government, doon to si Mayor Relapagos. Mayo to,
bait nga tao, mayor. Pero lagdamiyo, tatakbo ditong congressman. Si Alan Duale. Ano ba si Alan Duale? Sa kanyang panunungkulan dito sa Panabo City, tingnan lang kasada doon. Uulan lang ng kalahating oras, ay lunop na. Tapos yung simento, sira-sira na. Kahit tingnan yung record, anong taon ginawa. Ngayon, 2024, giba na. Sira-sira na. Hindi magandang pagkalaro. Pagtrabaho. Baka kulang ng simento. Kaya ako, mga sundalo, nawagan ako sa inyo. Magkakaisa na kayo. Huwag niyong hintayin na huli na ang lahat. Mga anak, mga apo nyo. Sila ang mag-suffer sa problema na to. Sa kahirapan. Sorry naman sa inyo mga natamaang politiko. Kung gawin lang nyo ang maganda para sa bayan natin, unlad tayo. Dapat unahin ninyo, tutukan nyo ang bigas ngayon, sobrang mahal. Dapat sa mga farmer, bigyan ninyo mga equipment para marami tayong bigas. Paano? Mura ang palay. Pagbinta sa bigas, mahal. At saka hindi naman makaani ng marami dahil walang tubig. Kami ngayon, may similya na hindi pa namin na umpisahan dahil walang tubig. Hindi pa nakatortol. Kasi walang tubig. Hindi pa nakatanim. Walang tubig. Nias Davao del Norte. Tingnan nyo. Kayo mga congressman magnanakaw. Puros lang kayo. Blame kay Duterte. Mga Duterte pabili. Kayo, hindi kayo magnanakaw. Binistyon nyo si Inday Sara, kayo hindi kayo magnanakaw. Saan yung budget para sa inyo? Bakit hindi inaudit ng kuha? Dahil sa inyo ang kapangyarihan. Kayo mag-question. Kayo hindi na questionin. Mga magnanakaw kayo. Putang ina kayo, abante. Alis ko. Ano? Ano yung pangalan to? Siko? Risa Ontiveros. Trillanes Buang-Buang. Turing Buang-Buang. Espiniro Buang-Buang. Buang-Buang na ang pulis. Gago mo. May tao girahon sa China. Happy ako pag bagira sa China. Para magkaalaman. Kayo mga nanood dito sa video ko, huwag nyo i-baser ako. Hindi ko nyo dapat i-baser. Ako nagsasalita lamang sa totoong nangyari dito sa bansa natin. Mag-comment kayo nga tama ako. Kasi tama itong sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita pag hindi tama. Dahil ang gustong-gusto ko, walang maghirap dito sa bansa natin. Hindi na nga tayo makakain ng 3 beses isang araw. Dahil sa sobrang mahal. Halos lahat ulam natin ito. Wala na. Tuyo na lang. Dahil sa kahirapan. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. I-share nyo tong video ko. Wag lang yung hindi ko interesado mag-viral o ano. Buisit, nakakabisit ng YouTube to. Ayoko. Ang gusto ko lang, makita lang to sa mga tao na ako'y
Sawang-sawa na sa kahirapan. Kahit matanda na ako, 65 years old na ako ngayong November 20. Malapit na birthday ko. Pwede na ako mamatay. Sa gira. Dapat ngayon naman umpisahan nyo ng People's Power 3. Gusto ko na. Ayaw ko na magpatuloy itong gobyerno nating bulok na sistema. Sige, maraming salamat at saka magandang umaga sa inyo lahat. Salamat.